Ito ang highway sa Noida, India, malapit sa siyudad ng Delhi. May kita kung gaano kakapal ang ismag sa lugar. Halos di na makita ng mga driver ang kanilang tinatahak. Kaya naman nasa at least 24 ng mga sasakyan ang na-damage dahil sa tuloy-tuloy na pagbangga ng mga sasakyan. Ang ganitong kondisyon sa India ay nangyayari kada taon, lalo na kapag ang siyudad ng Delhi ay tinamaan ng matinding air pollution. Itinuturing na nakakalason para sa mga mamamayan ang hangin na nalalanghap dito at napabalita na kada 2 minuto ay may isang nasasawi dahil sa air pollution sa bansa. Kinikilala na nga nila ito na deadly killer sa India. Katunayan noong taong 2017, halos nasa 1.2 million ang nasasawi dahil sa air pollution. Ayon sa mga mamamayan dito, nakakaranas sila ng pagsusuka at pagsakit ng ulo kapag nakakalanghap ng hangin. Kaya marami sa kanilang na-ospital. Ayon sa mga eksperto, ang palagi ang paglabas ng mga tao sa kanilang mga bahay sa ganitong kondisyon at paglanghap sa nakamamatay na hangin, daig mo pa daw ang nanigarilyo ng 50 piraso. Ayon kay Dr. Arvind Kumar na isang lung surgeon, pag binubuksan niya ang dibdib ng kanyang mga pasyente, birang-bira na lang daw siyang makita ngayon ng normal na kulay pink na lungs. Sa buong syudad ng Delhi halos nababalutan na ito ng layer ng alikabok at sa itaas na bahagi ay makikita ang napakakapal na layer ng air pollution na tumatakip sa mga gusali rito. Ang Delhi, India ay kilalang malaki, busy at polluted na syudad, pero sa nagdaang dekada ang air pollution sa lugar mas lalong lumala. Sa nagdaang 10 taon, ang populasyon sa Delhi, India ay tumaas sa mahigit 7 milyon katao. Ngayon, kilala na ito na pumapangalawa sa pinakamalaking syudad sa buong mundo. Sa kabilang banda, ikilala rin ng Delhi bilang pumapangalawa sa pinaka-polluted na syudad sa buong mundo. Dahil mataas ang populasyon sa lugar, mataas din ang bilang ng mga sasakyan na siyang nagbubuga ng usok at pinagmumulan ng mga alikabok sa hangin. At dahil umuunlad naman ang syudad ng Delhi, mas dumarami rin ang mga construction na siya rin nagpo-produce ng mga dust particles at maraming mga industriya na kumukontaminate sa environment. Lahat ng mga bagay na ito ay lumilikha ng pangit na kalidad ng hangin sa syudad ng Delhi. Pero hindi lang yun ang problema dahil tuwing tumatamang panahon ng air pollution sa lugar, madalas tuwing buwan ng October at November kada taon, naghahatid dito ng air pollution levels na lagpas hanggang 50 times na kinukonsidera na safe. Ang makapal na usok sa India ay sobrang masalimuot na tipong kahit sa space makikita mo itong bumabalot sa buong syudad. Pero ang maulap na polusyon sa lugar ay actually hindi talaga galing sa Delhi dahil hindi lang normal na alikabok at usok sa mga tambutso ng sasakyan o sa mga pabrika ang dahilan sa napakadumi at nakamamatay na hangin na mayroon sa Delhi. Well, ang napakakapal na ulap na nararanasan ng Delhi ngayon ay hindi mismo galing sa syudad na ito. Ito ay galing sa Punjab at Haryana na parehas state ng India na katabi lang ng Delhi na kilala rin bilang India's breadbasket. Ang dalawa kasing state na ito ng India ay napakahalagang region ng bansa pagdating sa agrikultura. Sa dalawang region na ito dito makikita ang naglalaki ang mga sakahan na syempre nagre-require ng sobrang daming tubig. Pagpasok ng taong 2000 ng mga magsasaka rito nag-umpisang kumonsumo ng mas maraming tubig sa kanilang sakahan na naging dahilan ng pagbaba ng groundwater ng buong region. So para makapag-save ng tubig, ang otoridad ay nagsulong ng batas noong taong 2009 na tinawag na The Haryana Preservation of Subsoil Water Act. Ito ang batas ng pagbaban sa mga magsasaka na magtanim bago mag-June 15. Ibig sabihin, ang mga magsasaka ay hindi pwede magtanim hanggat tag-init pa. Pwede na lang silang mapagtanim kapag sumapit na ang panahon ng tag-ulan. Ito'y para ma-replenish ng tubig ulan ang groundwater. Kaya naman ang mga magsasaka ay napupush na mag-ani bago matapos ang taon. Ibig sabihin, kakaunting oras na lang meron sa mga magsasaka para mag-prepare sa susunod nilang pagtatanim. Kaya naman para mabilis na maklear ang buong rice field, maraming mga magsasaka ay sinusunog ang mga dayami.
Kada taon ang lahat ng dayaming sinusunog ay lumilikha ng napakakapal na usok o ulap na dumidiretso sa syudad ng Delhi at nagaganap ito tuwing buwan ng October at November. May dalawang dahilan kung bakit ang usok mula sa dalawang region na ito ay nagiging mas mapanganib pag dumating na sa Delhi. Una ay geography. Ang Himalayan Mountains kasi ay nagsisilbing harang kaya walang ibang direksyon ng usok kundi magtungo sa Delhi. Kaya salong-salo talaga ng syudad ang makapal na usok na ito. Pangalawa sa dahilan ay ang weather. Tuwing winter kasi ang malamig na hangin sa mga kabundukan mula sa Himalayas ay mabilis na bumababa sa syudad ng Delhi. Bukod doon sumasabay din ang warm air sa ibabaw na layer kaya lumilika ito ng usok na parang dome sa syudad. Ibig sabihin ang polusyon mula sa ground ay natatrap ng warm air. Pag dumating na ang usok mula sa sinunog na dayami ng mga magsasaka mula sa dalawang region ay humahalo ito sa urban pollution at lumilika ng toxic smog na nag-i-stay sa buong syudad. At pag naghalo-halo ang lahat ng usok, pollution at hangin na yan, talagang magiging sobrang mapanganib at nakamamatay para sa mga tao. Noong November 2019, ang Supreme Court ng India ay naglabas ng desisyon ng agarang pagginto ng pagsusunog ng mga magsasaka sa dalawang state sa norte. Gayunpaman magpahanggang ngayon hindi pa rin ito mahigpit na naipapatupad dahil pagkaraan lang ng 6 na linggo matapos ang paglabas ng desisyong ito ng Korte Suprema, patuloy pa rin nagsunog ang mga magsasaka ng mga dayami sa Punjab at Haryana. Well, ang syudad ng Delhi ay actually wala talagang kakayaan na pigilan ang ginagawang pagsusunog ng mga magsasaka sa kanilang kapitbahay na states. Kaya naman tuwing tumatama ang air pollution tuwing October at November sa syudad, ang city officials ng Delhi nag-a-adjust na lang. Binabago na lang nila ang mga bagay na kontrolado nila. Minsan sa ganitong panahon ipinagbabawal na lang nila ang lahat ng construction sa syudad o di kaya ipinagbabawal na lang nilang bumiyahe ang kahit anong sasakyan dahil bukod sa napakadelikado at prone nito sa aksidente, makakabawas din ng mga sasakyang ito sa air pollution. Kaya nga hanggat hindi mahigpit na ipinapatupad ng India ang pagbabawal sa pagsusunog ng mga magsasaka sa mga dayami, paulit-ulit lang itong mangyayari kada taon sa Delhi at mas lalo pang lalala ang dulot ng polusyon dito at maglalagay sa milyon-milyong mamamayan nito sa peligro.